Madaling araw nang kumatok si Aling Rosa sa pinto ng lumang bahay ng kanyang biyanan. Mahina ang kanyang katok. Parang takot na baka may magalit. Nasa tabi niya ang anak niyang si Mira. 7 taong gulang, may hawak na maliit na backpack at isang lumang stop toy. Kapwa sila pagod, puyat at halatang galing sa mahabang lakad. Ma, kami po ito. Sana po payagan niyo kaming dito muna matulog. Wala na pong masasandalan. Wika ni Aling Rosa. Sandali pang katahimikan. Tila walang ibang tunog kundi ang hampas ng hangin at malayong aso. Ilang minuto pa, bumukas ang ilaw sa loob ng bahay at sumilip ang biyanan niyang si Aling Norma. Nakasimangot, masama ang tingin at parang ayaw maistorbo. Anong ginagawa niyo rito? 3:00 na ng umaga. Hindi ba kayo marunong mahiya? Saglit na napatungo si Rosa. Ramdam niyang humigpit ang hawak ni Mira sa kamay niya. Ma, wala lang po kaming matutulugan. Sinara na po yung inuupahan namin kanina. Baka pwede kami dito muna kahit ngayong gabi lang. Lumabas ng tuluyan si Norma. Pero imbis na maawa, mas lalo pa itong nagalit. Hindi kayo pwedeng dito. Hindi ako home for the needy. Paulit-ulit na lang. Pabigat kayo. Wala kayong ambag. Nang marinig iyon, mabilis na nag-backward si Mira. Kita sa mga mata nito ang kabatiya. Si Rosa naman, pilit nagmamaang-maangan pero bakas ang sakit ng bawat salita. Ma, huling beses na po ito. Bukas pa lang, aalis na kami. Gabi lang po. Sana po pumayag kayo please. Pero itinaas ni Norma ang kamay na para bang pinapaalis ang aso. Hindi. Kahit 1 oras. Hindi. Hindi kita anak. Hindi ko responsibilidad ang buhay mo. Kung pinabayaan ka ng asawa mo, problema mo na yan. Lumayas kayo. Ngayon din. Tumulo ang luha ni Mira. Pero hindi ito umiyak ng malakas. Tahimik lang, nakatayo at nakatitig sa lupa. Doon mas lalong nabasag ang puso ni Rosa. Wala pa siyang karapatang sumagot. Wala rin siyang lakas para makipagtalo. Wala siyang pera. Wala silang mauuwian. Sige po. Pasensya na po. Wika niya. Paglingon ni Rosa, nakita niyang unti-unting isinara ni Norma ang pinto. Wala man lang konsensya. Wala man lang awa sa apo. Nagsimulang maglakad ang mag-ina. Gabi, tahimik, nakakatakot. Wala silang direksyon, kundi ang kalsada paakyat sa maliit na subdivision kung saan nakatira ang pamilya ng asawa niyang si Joel. Ang lalaking umalis at hindi na bumalik. Sa gitna ng paglalakad, napansin ni Rosa na nanginginig si Mira. Ma, saan po tayo pupunta? Kahit saan anak. Baka may waiting shed. Kahit saan. Basta may bubong. Pero kahit ano pang lakas ang pilit niyang pinipiga. Ramdam niya ang bigat. Gutom siya. Gutom ang anak. Pagod. Nasaktan. At ngayon, wala na silang matutulugan. Habang naglalakad sila sa may korba ng kalsada, biglang umambon. Maliit lang sa simula, pero lumakas. Ma, basa na ako. Wika ni Mira. Tahan na anak. Malapit na tayo sa may dulo. May waiting shed doon. Pero biglang may liwanag na sumilaw sa harapan nila. Hindi liwanag ng poste, kundi liwanag mula sa isang malaking bahay sa tabi ng daan. Isang bagong tayong mansyon. Malawak, kulay puti, kumikinang ang mga bintana. Bagong pintura, parang hindi pa nalilipatan ng may-ari. At ang nakapagtataka, nakabukas ang malaking gate. May liwanag sa loob at may gumagalaw sa sala. May tao po. Hindi sumagot si Rosa. Nakapako ang tingin niya sa mansyon na iyon. Hindi niya kilalang may-ari. Pero siguradong hindi ito pag-aari ng biyanan niya.
katabi lang ng bahay nila. Pero hindi kailanman ganito kalaki noon. Tila may umihila kay Mira papasok. Ma, ang ganda po. Parang sa fairy tale. Gusto sana ni Rosa na hilahin ng anak palayo. Baka private property yon. Baka mapagalitan pa sila. Pero bago pa siya makapagsalita, may lumabas mula sa loob. Isang lalaking nakaputing polo. May hawak na tablet. Mukhang empleyado o caretaker. Ma'am, kayo po si Rosa Ramirez? Napatigil si Rosa. Hindi niya alam kung paano siya tinawag sa pangalan. Dahil doon ay kinabahan siya. Sino itong lalaking ito? Paano niya nalaman ang kanyang pangalan? Opo. Pero paano niyo nalaman? Tanong ni Aling Rosa. Ma'am, hinihintay po namin kayo. Please, pasok po kayo. Nanlaki ang mga mata ni Rosa. Hinihintay sila. Imposible. Pasensya na. Nagkamali po kayo. Hindi po kami nakatira dito. Wala po kaming alam sa bahay na to. Hindi po kayo nagkakamali, ma'am. Kayo po talagang may-ari ng mansyon na ito. Sa narinig ay natigilan si Rosa. Parang biglang nawala ang ulan. Parang huminto ang oras. Si Mira nakanganga. Ma, tayo daw may-ari? Tanong ni Mira. Dahan-dahang ngumiti ang caretaker. Parang sanay na sa reaksyon ng nagugulat. Opo ma'am, ito po ang ipinamana sa inyo ng isang taong nagmamahal sa inyo. Matagal na. Last week lang po na isagawa ang papel. Hinintay lang talaga namin na dumating kayo. Hindi makagalaw si Rosa, hindi makapagsalita dahil sa kanyang nalaman. Wala siyang kilalang mayaman. Wala siyang kamag-anak na makakapagpamana ng ganito. Isa lang siyang simpleng ina na nagpipilit mabuhay kasama ang anak. Pero ito siya ngayon, nasa harap ng isang napakalaking bahay at sinasabihan na sa kanila ito. Bigla na lang tumulo ang luha niya. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa hindi niya maintindihan ng kaginawahan. Habang nakatayo sila sa gitna ng ulan, may isang tanong na kumurot sa kaluluwa niya. Sino ang nagbigay nito? At bakit ngayon? Sa likod nila, hindi nila alam. Nakasilip pala si Aling Norma sa bintana ng lumang bahay niya. Nanlaki ang mga mata. Halos malaglag ang panga. Ang mag-inang tinawag niyang pabigat, ngayon ay lumalakad papasok sa isang mansyong mas malaki pa sa buong barangay nila. At ang nakakabingi sa tenga ni Norma, "Welcome home, Ma'am Rosa." At tuloy ang pumasok ang mag-ina sa malaking gate. Hindi nila alam na ang gabing iyon ang magbabago ng buong buhay nila. Pagkapasok ni Rosa at Mira sa mansyon, agad silang sinalubong ng malamig na hangin mula sa central aircon. Kumislap ang mga ilaw sa kisame na tila gintong bituin. Nalulula si Mira habang nakatingala. Para bang nasa ibang mundo sila. Si Rosa naman, hindi pa rin makapaniwala. Kanina lang, wala silang matutulugan. Ngayon, nasa loob sila ng bahay na parang pagmayamang artista. Ma'am, please relax. Safe po kayo dito. Ako nga po pala si Marco, caretaker ng property. Nandito po ako para ipaliwanag ang lahat. Hinawakan ni Rosa ang balikat ng anak. Parang sinasabing behave tayo. Hindi natin to pag-aari, pero malakas ang tibok ng puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tanong. Paano ako nagkaroon ng mansyon? Dinala sila ni Marco sa malaking sala. Nandoon ang malambot na sofa, makintab na sahig, at malaking chandelier na mas maganda pa kaysa sa nakikita ni Rosa sa Facebook. Umupo si Rosa pero marahan. Parang mawawasak ang sofa kung malakas ang bagsak niya. Ma, pwede ko pong tingnan yung taas? Sandali lang anak, baka... Natigilan si Rosa nang sumingit sa pagsasalita si Marco.
Pwede po ma'am. Bahay niyo naman po ito. Pero mamaya na, pagkatapos ng paliwanag. Para po malinaw lahat. Lumalim ang hinga ni Rosa. Hindi siya sanay na tinatawag na ma'am. Ang tawag sa kanya ng mga tao ay Rosa lang. Minsan pa ay Hoy, lalo na ng kanyang biyanan. Ngayon, may isang lalaking nakapolo at maayos ang tindig at sinasabing ma'am siya. May-ari siya. Sir Marco, siguro po ba kayo na tama ang pangalan nyo? Baka iba pong Rosa. Isa lang pong nakasad sa papeles ma'am. Full name, Rosa Ramirez. At picture niyo po mismong naka-attach. Napakurap si Rosa. Picture niya. Kailan pa kinunan? At sino ang nagbigay? Kinuha ni Marco ang isang envelope mula sa side table. Malinis, makapal, at may tatak ng isang malaking law firm. Inabot niya ito kay Rosa. Ma'am, ito po ang original copy. Nakapail po ang duplicate sa city registry. Legal po lahat. Nanganig ang kamay ni Rosa nang buksan niya ang envelope. Nasa loob ang Certificate of Property Transfer, perma, selyo, at lahat ng legal na detalye. At nandoon nga ang pangalan niya. Hindi. Imposible ito. Halos pabulong na sabi ni Rosa. Habang tinitingnan niya ang papel, isang detalye ang tumama sa kanya. Nakita niyang nakasulat, Donor A. Salvador. Hindi kilalang pangalan. Hindi ka mag-anak. Wala siyang alam na Salvador sa buhay niya. Ma, ano pong ibig sabihin niyan? Tanong ni Mira. Ibig sabihin anak, binigay raw sa atin itong bahay. Sabi ni Aling Rosa. Binigay? Libre po ma? Tumango si Marco. Libre po. Fully paid. At hindi lang po bayang ipinasa sa inyo. Napatingin si Rosa, kinakabahan. May trust fund din po na para sa inyo at sa anak nyo. Nasa bank na po. Magagamit po ninyo para sa pang-araw-araw. Nanlaki ang mata ni Rosa. Parang biglang tumahimik ang buong mundo. Hindi siya sanay na may pera. Minsan, 50 pesos na lang ang kinikita niya sa paglalako ng banana chips. Minsan, wala pa. Minsan, nakikiusap na lang siya sa sari-sari store para makautang ng sardinas. Pero trust fund, para sa kanila, hindi ito normal. Hindi ito pangkaraniwan. At mas lalong hindi ito nangyayari sa kagaya niyang pinagsarhan ng mundo. Sir Marco, bakit? Bakit po ako? Wala naman akong ginawa. Wala naman akong kilala na ganyan kayaman. Baka may mali po dito. Ma'am, hindi po ako otorisadong sabihin kung sino si A. Salvador. Ang nakalagay lang po sa instruction ay bigay ito sa inyo. Ibinaling ni Marco ang tingin kay Mira. Nakalagay din po sa sulat. Labantayin niyo po ang anak ninyo dahil siya raw po ang inspirasyon ng kung sino man ang nagbigay nito. Napakapit si Rosa sa anak. Sa dami ng pagsubok na pinagdaanan nila, ngayon lang niya naramdaman na may nagmamahal pala sa kanila nang hindi nila alam. Pero may isa pang tanong, bakit ngayon? Bakit sa oras na pinalaya sila? Coincidence ba o may nakatingin sa kanila? Bago pa siya makapagtanong, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Marco. Tumingin siya rito. Medyo nagulat at saka tiningnan si Rosa. Ma'am, may isa po instruction na dumating. Bumilis ang tibok ng puso ni Rosa. Ayaw niya ng may sorpresa. Sapat ng malaking palaisipan ang mansyon. Anong instruction? Tanong ni Rosa. Pinapapunta raw po kayo sa library. May dapat po kayong makita. Halos hindi makagalaw si Rosa. May library? Parang school? Ewan ko anak, pero sundin na lang natin. Tumayo silang mag-ina at sinundan si Marco. Dumaan sila sa mahabang hallway. May mamahaling painting, carpet, at malaking bintanang kita ang ulan sa labas. Nang buksan ni Marco ang isang double door, bumungad ang isang silid na puno ng bookshelf. Mga librong makapal,
pati modernong tablets at computer station. Sa gitna, may isang mesa. At sa ibabaw noon, may isang kahon na kulay itim. Ito po ang instruction. Buksan niyo daw po. Umupo si Rosa sa harap ng mesa. Si Mira, tumayo sa tabi niya. Hawak ang braso niya. Dahan-dahan niyang inangat ang takip ng kahon. At may nakita siyang isang lumang kwintas. May pendant na hugis puso. Sa loob ng pendant, may maliit na papel na nakatiklop. Ano to? Kinakabahan na tanong ni Rosa. Dahan-dahan niyang binuksan ang papel. At doon, parang piniga ang puso niya. May nakasulat na isang linya. Rosa, patawad kung ngayon lang. Napasinghap si Rosa. Nanlabo ang paningin. Tumaas ang balahibo niya. At tinaplos niya ang kwintas na parang may malalim na koneksyon. Ma, kilala niyo po ba? Mahinang tanong ni Mira. Hindi ko sigurado anak. Pero sa loob-loob niya, may isang taong biglang pumasok sa isip. Isang taong matagal nang nawala. Isang taong hindi niya gustong maalala, pero pilit bumabalik. Bago pa niya masagot ang anak, biglang pumailan lang ang tunog ng lock ng front gate sa ibaba. May pumasok sa mansyon. Hindi si Marco. Hindi rin sila. At halatang hindi dumaan sa pinto, kundi gumamit ng sariling passcode. Ma'am, walang naka-schedule ngayon. Wala dapat papasok. Gulat na sabi ni Marco. Napatingin si Rosa kay Marco. May tao? Kinakabahang sabi ni Mira. Bumukas ang ilaw sa hallway. May paparating. At dito nagsimulang manginig ang kamay ni Rosa. Kilala niya ang lakad. Kilala niya ang silweta. At nang huminto ang anino sa pintuan ng library, halos mabitawan niya ang kwintas. Dahil ang taong iyon ay matagal na niyang inakalang iniwan na sila. At ngayon, nakatayo sa harap nila. Umihip ang malamig na hangin mula sa hallway habang unti-unting lumilinaw ang anino sa pintuan ng library. Nakatayo si Rosa. Hawak ang kwintas. Hindi makahinga. Si Mira naman napayakap sa bewang ng ina. Ramdam ang tensyon ng sitwasyon kahit hindi niya maintindihan. Dahan-dahang pumasok ang lalaki. Basa pa ang balikat ng kanyang jacket dahil sa ulan. Nakaitim, medyo payat. At may matang puno ng pagod, takot at hindi maipaliwanag na lungkot. At nang tuluyang lumitaw ang mukha, nagulat si Rosa. Joel? Gulat na tanong niya. Si Joel Ramirez, ang asawa niyang bigla na lang nawala 2 taon na ang nakalipas. Walang paliwanag, walang paalam, walang direksyon. At ngayon, narito siya. Sa mansyong hindi niya pinundar. Sa bahay na ibinigay kay Rosa. Sa regalong hindi niya alam kung parte siya o hindi. Kinuyaw ni Marco ang tablet niya at tumatras ng bahagya. Sir, kayo ba? Hindi ako boss dito. Pakialis muna. Family matter to. Sabi ni Joel. Tumungo si Marco at marahang lumabas. Pero sumulyap muna kay Rosa. Para bang sinasabi niya, Ma'am, call me if you need help. Nang maiwan silang tatlo, tumahimik ang paligid. Tanging patak ng ulan sa labas at hingal ni Joel ang maririnig. Bakit ka? Bakit ka nandito? Akala namin ay... Alam ko. At patawad Rosa. Hindi nakagalaw si Rosa. Parang natigil ang lahat ng alaala niya. Ang unang araw na iniwan sila, ang mga gabing iyak niya, ang mga araw na kumakapit siya sa pag-asang babalik ito. At ang sandaling tinanggap niyang hindi na ito babalik pa. Pero heto ngayon, sa harap niya. Pero bakit? Pa? Ikaw po ba yan? Nalilitong tanong ni Mira.
Unti-unting lumuhod si Joel sa harap ng anak at ngumiti ng malungkot. "Oo anak, sorry kung ngayon lang. Sorry kung pinaiyak ko kayo." Wika ni Joel. Pero hindi gumalaw si Mira. Hindi siya tumakbo papunta sa ama tulad ng nasa pelikula. Nakatayo lang siya. Nakatingin ng diretsyo. Hawak ang kamay ni Rosa. At doon sumikip ang dibdib ni Joel. "Hindi kita masisisi anak." Wika nito. Pero bago pa makapagsalita si Rosa, napansin niya ang isang bagay. Ang tingin ni Joel sa kwintas sa kamay niya. At biglang nanigas ang mukha ni Joel. "Saan mo nakuha yan?" Halos bulong ni Joel. "Dito sa kahon, sa library. Sinabi ni Marco, may nagbigay. May nagmana raw sa akin ang mansyon na to." Umangat ang dibdib ni Joel. Parang bigla siyang kinapos ng hangin. Nilapitan niya ang mesa at mabilis na kinuha ang kahon. Halos nanginginig. Hindi pwede to. Hindi dapat ganito." Wika ni Joel. "Joel, ano bang alam mo? Sino si A. Salvador? Bakit may mansyon? At bakit biglang..." "Rosa, hindi ako nagpamana nito." Putol ni Joel. Natahimik ang buong silid. Pati si Mira, napakapit ng mas maigpit sa ina. Humigop ng malalim ng hangin si Joel. Nakayuko. Parang may mabigat na kasalanan. "Kung hindi ikaw, sino? At bakit ngayon? Bakit sa araw na pinalayas kami?" Wika ni Rosa. Tumayo si Joel at dahan-dahan humarap sa kanila. Hindi galit ang nasa mukha niya, kundi takot. "Rosa, 2 years akong nawala kasi may hinahanap ako. Hindi basta paglalayas, hindi pagtakas. May nakaaway ako. May natapakan akong malaking tao. Sinabi kong iiwan ko kayo para hindi kayo madamay." Nalunok ni Rosa ang kaba. Anong klaseng tao?" "Isang negosyanteng may koneksyon sa maraming tao. Ang apelyido niya, Salvador." Kumulo ang loob ni Rosa A. Salvador. Ang pangalan sa papeles ng mansyon. Ang perma sa kwintas. Pero isang tanong ang pumunit sa utak niya. Bakit siya magmamana ng mansyon mula sa taong kinatatakutan ng asawa niya? "Joel, anong koneksyon mo sa Salvador na yan?" "Wala akong personal na koneksyon. Pero siyang dahilan kung bakit ako nagtatago. Siyang dahilan kung bakit hindi ko kayo makontak. Sinabi niyang kung lumapit ako sa inyo, pati kayo'y mapapahamak." Nagulat si Rosa. Hindi niya alam kung matatakot ba siya o maaawa. Pero bago pa siya makapagsalita, may sunod pang revelasyon si Joel. "Pero may isang bagay akong hindi inaasahan." Mabigat ang boses na sabi ni Joel. Tumingin siya kay Mira, tapos kay Rosa. "Yung taong hinahanap ko, yung Salvador, matagal na palang may alam tungkol sa inyo." Anong ibig mong sabihin?" "Nalaman ko sa uli. Binabantayan niya kayo." Nanlaki ang mata ni Rosa. "Bakit niya kami babantayan? Hindi namin kilala ang taong yun." "Hindi ko rin alam noon. Pero ngayon, nakikita ko ng sagot." Lumapit si Joel sa mesa at kinuha ang kwintas. Pinisil niya ang pendant at may kakaibang lungkot sa mata niya. "Alam mo bang, hawak-hawak mo ngayon ang kwintas na suot nung unang araw kitang nakita, Rosa?" Halos pabulong na bulong ni Joel. Napakurap si Rosa. Hindi siya makapaniwala. Gusto niyang sabihing imposible, ngunit totoo. Sa unang araw na nagkakilala sila, dala niya ang kwintas na iyon. Pero nawala iyon nang malipat sila ng bahay. Ibig mong sabihin, ang nagbalik nito ay..." Nagugulat na tanong ni Rosa. "Isang taong matagal nang may alam sa iyo. Mas matagal pa kaysa sa akin." Nalaglag ang balikat ni Rosa. Hindi ito regalo mula sa asawa.
Hindi ito regalo mula sa kamag-anak at lalong hindi ito aksidente. May taong matagal nang nagmamasid at mas lalong nakakatakot, alam niya ang bawat galaw nila. Ma, natatakot po ako. Mahinang bulong ni Mira. Yumuko si Joel at tinawakan ang kamay ng anak. Akong dapat matakot anak, hindi kayo. At kaya ako nandito ngayon. Kasi nalaman kong aalis ng Salvador na yun palabas ng bansa. Before siya umalis, sinabi niya ano? Anong sinabi niya? Tanong ni Rosa. Umangat ang tingin ni Joel at sinabi niya mga salitang nagpayanig sa kaluluwa ni Rosa. Sinabi niyang hinanda niya ang bahay na ito para sa tunay niyang pamilya. Halos mahulog ang mundo ni Rosa sa dinig niyang iyon. Tunay na pamilya? Sino ang tinutukoy? Sila ba? Bago pa niya maitanong, biglang nagring ang cellphone ni Marco sa labas. At kasunod doon, bumukas ang lahat ng ilaw sa mansyon. Lahat ng gate lock, lahat ng alarm. Anong nangyayari? Tanong ni Rosa. Tumingin si Joel sa paligid at pumuti ang mukha niya sa takot. Rosa, hindi tayo nag-iisa dito. Takot na sabi ni Joel. Sumiklab ang mga ilaw sa buong mansyon. Para bang may naka-activate na emergency system. Lahat ng gate locks ay sabay-sabay na nag-click. Parang tinatakan sila sa loob ng isang malaking kahon na walang labasan. Niyakap ni Rosa si Mira na mahigpit. Si Joel naman agad sumilip sa hallway. Alerto, handa kung sakaling may taong paparating. Ma'am, sir, hindi ko po alam kung bakit biglang nag-activate ang security system. Wala pong external access. Ibig sabihin, may nag-trigger mula sa loob. Matigas na sipit ni Joel. Natahimik silang lahat. At ang katahimikang iyon parang naguudyat ng bagyong paparating. Si Rosa hawak pa rin ang kwintas. Ramdam ang panginginig sa buong katawan. Hindi niya alam kung sisigaw, tatakbo o mananalangin. Joel, anong kailangan ng taong yun? Bakit niya kami pinapasok sa mansyon to? Dahan-dahang lumapit si Joel. Hawak ang braso ni Rosa para pakalmahin kahit pareho silang nanginginig sa takot. Rosa, may hindi ako nasabi. Kasi hindi ko alam kung paano ko tatanggapin. Tumingin siya sa kwintas, tapos sa mukha ni Mira. Yung Salvador, hindi niya ako kalaban. Ako ang humihingi ng tulong sa kanya. Kasi siya lang ang taong may alam sa... Pero bago niya matapos, biglang may kumulog na malakas sa labas ng mansyon. Sabay sunod-sunod na paglak ng mga pinto sa itaas. Ma, gusto ko nang umuwi. Umiiyak na sabi ni Mira. Hindi makapagsalita si Rosa. Sa sobrang tensyon, tanging pagkaplos lang sa buhok ng anak ang kaya niyang gawin. Lumapit si Marco sa console panel. Mabilis na tinitipa ang mga code. Pero paulit-ulit lang na lumalabas sa screen, Security Override, Master Access Engage. Hindi ko po kayang buksan. May nag-override, sabi ni Marco. Isa lang ang may master access dito. Sagot naman ni Joel. Nagtinginan silang lahat. A. Salvador. At sandaling iyon, bumukas ang speaker system ng buong mansyon. Kasunod ang isang boses na malalim, mabagal at puno ng otoridad. Rosa, kalma ka lang. Hindi ako nananakit ng walang dahilan. Sabi ng boses sa speaker. Nanigas ang buo niyang katawan. Unang beses niyang narinig ang boses. Hindi galit, hindi malupit. Kundi tila alam nito ang lungkot at hirap ng buhay nila. Sino ka? Anong kailangan mo sa pamilya ko? Malakas na sigaw ni Rosa at kabang-kaba. Ikaw, Rosa. Ikaw ang kailangan kong kausapin. Marami kang dapat malaman. Tumingin si Joel kay Rosa. Parang may gustong sabihin, pero hindi mahinga.
Ma'am, may dumarating po sa basement level. Elevator is moving its own. Lahat sila ay napalingon sa elevator indicator sa dingding. Mula B3, umakyat ito sa B2 hanggang B1. Rosa, kailangan mong magiging handa, sabi ni Joel. At nang magbukas ang elevator sa ground floor, bumungad ang isang matangkad na lalaki na nakaitim na suit. Basa rin ang buhok dahil sa ulan. Hindi ito mukhang kriminal, hindi din mukhang gangster. Mukha itong taong naghihintay ng 2 dekada para sa isang sagot. At nang lumapit siya, umiwas si Marco. Pero hindi umalis. Si Joel sumunod sa galaw ng lalaki. Handang sumugod anumang oras. Pero tumigil ang lalaki 1 metro mula kay Rosa. At dahan-dahan niyang sinabi, Rosa, ako ang tunay na ama mo. Parang sumabog ang mundo ni Rosa sa isang iglap. Bumagsak ang balikat niya. Hindi siya makahinga. Parang lumubog ang sahig sa ilalim niya. Ako? Anak mo? Tanong ni Rosa. Oo. Pinanganak ka sa isang sitwasyon na hindi ko kayang ilaban noon. Maraming nagbanta sa buhay mo. Kaya ibinigay kita sa isang pamilyang simple. Tahimik. Ligtas. Tumulo ang luha ni Rosa. Ang dami niyang tanong pero wala siyang boses para magsalita. Ibig sabihin, kaya mo kami sinusundan? Kaya mo tinutulungan? Dahil kayong pamilya ni Rosa at ang anak niyong si Mira, apo ko. Napasinghap si Marco. Si Joel, napaupo sa gilid ng mesa. Si Mira, walang idea sa lawak ng nangyayari. Pero ramdam niyang biglang gumaan ang paligid. Lumapit siya kay Salvador, kahit kinakabahan. Kayo po ang lolo ko? Tanong ni Mira. Oo, Mira. At pasensya na. Kung ngayon lang. Lumuhod si Salvador at niyakap si Mira na maigpit. Parang matagal na niyang gustong gawin pero ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob. Tumingin si Rosa sa eksenang iyon. Ang kanyang anak, niyayakap ng lalaki naging dahilan ng lahat ng pangamba niya. At doon na siya tuluyang naluwa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sagot na matagal na niyang hinahanap. Bakit parang may nagbabantay sa kanila? Bakit parang may tumutulong sa gitna ng hirap? Bakit sa araw na pinalaya sila, may nagdala sa kanila sa mansyon? Yun pala ay dahil may taong nagmamahal sa kanya ng mas matagal pa sa kaya niyang maalala. Bakit ngayon lang? Umiiyak na lumapit si Rosa. Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng kakayahan, ng kontrol, ng lakas. At dahil ngayon lang ako nakasisiguro na kaya ko na kayong ipagtanggol. Lumingon si Salvador kay Joel. Alam ko lahat ng ginawa mo para sa kanila. Hindi kita kaaway. Pasensya na sa takot na naidulot ko. Ginawa ko lang po ang kaya ko. Naiiyak din sabi ni Joel. At ginawa mo yun ang hindi ko kayang tumulong noon. Salamat sa iyo, Joel. Unti-unting tumigil ang ulan. Kasabay nito, unti-unting bumukas sa mga lock ng mansyon. Isa-isa habang nagdi-deactivate ang security system. Naglakad si Salvador papunta sa malaking bintana at tumingin sa labas. Simula ngayon, wala nang gigiba sa inyo. Wala nang mananakit sa anak ko. Wala nang mga api sa apo ko, sabi ni Salvador. Lumapit si Rosa sa kanyang likuran. Hindi pa rin sanay tawagin itong ama. Pero ngayon, hindi na mahalaga ang titulong iyon. Ang mahalaga, may bago silang pahina. Ano pong mangyayari sa amin ngayon? Malumanay na tanong ni Rosa. Kayong titira rito. Ito ang tahanan ninyo. At ako, gagawin ko ang lahat para mabawi ang mga taon na nawala. Niyakap ni Rosa si Mira. Lumapit si Joel at niyakap silang dalawa. Si Salvador naman, pinatong ang kamay sa balikat nila. At sa wakas, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ng hirap, takot at pag-iisa, naramdaman ni Rosa ang salitang hindi niya ramdam noon.
tahanan. At iyon ang katapusan ng kanilang bangungot at simula ng bago nilang buhay bilang isang pamilya. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV.